ni Chang Opi, Nanay Opi, Lola Opi. Pero ang tunay po niyang pangalan ay Olivia. Ayan. Pang-celebrity po yung tunay niyang pangalan, Olivia. Anyway, praise God po dahil may mga reports po ang ating mga leaders na yung po mga hindi nagdi-devotion ay ngayon po nakakapag-devotion na. At yung pong zero devotion, ngayon po 7 days a week. Okay? At yung dating zero, meron din pong night and day, kaya 14 devotion a week. Okay, palakpakan po natin sila. Right. So ang ating pong lesson ngayon ay the final say. Pag sinabi nating final, ito yung ultimatum. It is absolute. So yung word na final, ang ibig sabihin ay ultimate, conclusive, decisive. Pag sinabi natin conclusive, ay wala ka nang pwedeng sabihin dito. Yun na yun. Okay? It is a decision, right? And it is the ultimate. At hindi mo pwedeng i-bargain, hindi ito negotiable. Pag sinabi ng Diyos, hindi ka pwede mag-negotiate. Right? It is final. Right? So tayo po yung mananalangin muna. Let's pray. Father in heaven, salamat po sa iyong ginawa sa araw na ito, sa worship, sa aming pagtanggap ng Holy Communion, sa narinig naming patotoo ng ginawa mo sa buhay, Panginoon, sa isang nanay at lola, Panginoon. Salamat rin po sa ngayon na kami ay patuloy mong iingatan at papatnubayan sa mapamagitan ng iyong Espiritu. At nawa, Lord, patuloy nga po ng aming mga puso't isipan ay handa sa pakikinig at tatanggap, Panginoon, ang katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, marami pong tao, yung tao, ikaw yun. Ilang pangako mo ang iyong na-break? Sino rito naranasang mangako kay Lord? Okay? Ang madalas mong pangako kay Lord, Lord, hindi ko na uulitin. Tama? Walang umuusap. Walang umaamin. Okay? Another thing, nangako ka sa mga tao, pero ilan lang ang natupad? Ilan lang? Sa 10, ilan lang? 2. Ayan. At least mayroon. Yung iba, wala. So ngayon, kay Lord kaya, pag nangako po ba siya, may matutupad o wala? Ilang kaya matutupad? Alright. Okay? Tanging salita lamang ng Diyos ang nag-i-stand forever. And so, kahit ang mga tao, huwag na yung salita nila, tao mismo. Ang tao, dumarating, nawawala. Okay? Ang tao, ipinapanganak, and then yung naunang generation namamatay. Tanging ang Diyos lamang at ang kanyang salita ang nananatili. So, kanino ka magtitiwala? Doon sa mga taong lumilipas o sa salita ng Diyos at sa Diyos. So, why settle to man's words that are not sure? Ang salita ng tao ay hindi tiyak. Okay? Ilang beses ka lang nasaktan dahil hindi tinupad ng kausap mo ang kanyang salita. Ilang beses ka nang na-frustrate dahil hindi naman pala nagkatotoo ang sinabi niya. Meron din naman mga tao na totoo ang kanilang sinabi, kaya lang at the end, merong situation na hindi nila kayang gawin. Right? So ngayon, bakit tayo magtitiwala sa kasinungalingan ng dyablo na nagdadala sa atin sa kapahamakan? While you can trust in the Word of God that He already settled in heaven forever. Ang salita ng Diyos ay settled in heaven forever. Basahin po natin ang Psalm. Pakibasa po. Yan, madali lang i-memorize yan. So, ang sabi rito, forever, O Lord. O, baliktarin natin, O Lord, forever, your word is settled in heaven. Or, pwede rin natin baliktarin ulit, O Lord, your word is settled in heaven forever. Ang iyong salita ay na-establish, natatag sa langit, magpakailanman. Tanging salita lang ng Diyos ang natatag at hindi ito pwedeng masira. I will give you an example sa nature. Alam nyo kung bakit ang buto, yan ay, nung umulan, nagtubo ang lahat ng mga dapat tumubo, no? Bakit sila tumutubo? Bakit yung mga puno sa tamang panahon namumunga? Bakit sila nagkakaroon ng bulaklak? Kasi lahat ng iyan may salita ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa kanila at inilagay ng Diyos ang salita sa bawat halaman.
Inilagay ng Diyos ang salita sa bawat hayop, sa bawat isda sa dagat. Dahil may salita ang Diyos sa kanila, nagre-reproduce sila. Right? Kaya kahit anong dami ng tao dito sa earth, hindi nyo kayang ubusin ang bangus. Alright? Hindi nyo kayang ubusin ang isda. Why? Kasi naglagay na ang Diyos ng salita nung nilikha sila. Kaya sila magre-reproduce because of the Word of God. Ganong ka-establish ang salita ng Diyos. Walang taong nagsalita doon sa hayop at ito'y nag-reproduce. Walang taong makagagawa nun. Ang Diyos lamang ang nakagawa. Even the devil cannot do that. Now, the Hebrew word for settled, dito natin kinuha yung salitang settled, right? Ang salitang Hebreo sa settled, ang ibig sabihin ay stands, nananatili, right? Next is station. Ibig sabihin siya ay firm. Nandun lang siya, hindi siya nababago. Appointed. Ang ibig sabihin, it will fulfill. Yun yung pag sinabi nating appointed or settled, okay? Ang ibig sabihin, ito yung word ng Diyos kay Isaiah na sabi niya ay, ang aking salita ay hindi babalik na walang bunga, kundi ito'y tutupad ng ayon sa aking minagaling. Right? Ang salita ng Diyos na ipadala niya. At anumang salitang kanyang sinabi na kanyang ipinadala, ang sabi ng Diyos, ito ay mangyayari. Kaya ang sabi ng Bible, appointed and then established. Pag sinabi natin established, no one can change. Walang pwedeng bumago ng salita ng Diyos because the Word of God is established. Now, sa New Living Translation, ang sabi ay, forever, O Lord, your word stands firm. Right? Everybody say, stands firm. Only the word of God. Ang word ng tao, hindi yan nag-i-stand. Right? Sinisira ng mga pangyayari ang iyong mga pangako. Pero ang pangako ng Diyos, hindi pwedeng sirain o hadlangan o pigilin ng kahit anong pangyayari. Now, ang mga salita ni Jesus tungkol sa word of God, paano tiningnan ni Jesus ang salita ng Diyos? Yung law. Itong sinabi ni Jesus, ito yung magdi-define o magbibigay ng kahulugan ng salitang settled forever. For example, in Matthew 24:35, pakibasa po natin ng malakas. Yan. Yan ang meaning ng settled. Ang langit, ang lupa lilipas. Okay? Pero, merong isang hindi lilipas, ang salita ng Diyos. Amen. Kaya kapag ka ikaw'y puno ng salita ng Diyos, kung ano ang salita ng Diyos, damay ka. Amen. Now, Jesus said that heaven and earth will pass away. Yes, they will pass away because they are just God's creation. Right? Nilikha ng Diyos ang langit at saka ang lupa. Lilipas lahat yan. Kung gusto ng Diyos na palipasin, isang iglap lilipas yan. Pero hindi niya pwedeng palipasin o hindi pwedeng hindi mangyari ang kanyang mga salita. Hindi pwedeng mag-disappear ang kanyang salita. Sa ibang translation, heaven and earth will disappear. Pero ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Why? Because ang heaven, ang earth ay creation. Lahat yan nilikha. Lahat ng lilikha lumilipas. Now, Jesus said once again, my words will not pass away. Hindi ito mawawala. Dahil ang kanyang mga salita, okay, His words were what created the heaven and the earth. Ang kanyang salita ang lumikha ng langit at lupa. Ang lumikha ay hindi pwedeng mawala. Ang nilikha ay pwedeng mawala. And the Word of God that created the heaven and the earth is settled forever. Right? You cannot say that the earth is settled forever. Now, tingnan natin. Ang salita ng Diyos ay as powerful as He is. Kung gaano makapangyarihan ng Diyos, ganon ang kanyang salita. Kung gaano katapat ang Diyos, ganon ang kanyang salita. Kung gaano ang Diyos ay walang hanggan rin ang kanyang salita. Kaya nga kapatid, tingnan mo mabuti. Kung ang mga langit at ang lupa ay lilipas, pero ang kanyang salita ay hindi lilipas, therefore, merong mas mahalaga pa kaysa heaven. And the religious people are always looking to heaven, pero hindi nila alam may mas importante pa sa heaven, and that is the Word of God. Amen. You have the Word of God. You have the Bible in your houses, right? You have Bible in your cell phone.
You are carrying what is the most important thing. Dala-dala mo yung pinakamahalaga. Mas importante pa kaysa mga anghel. Mas mahalaga pa kaysa langit. Salita ng Diyos. Now, and what He settled in heaven forever is His final say. Ang kanyang naitatag sa langit magpakailanman, walang iba kundi ang salita niya, ang kanyang salita ay final. Absolute. Pag sinabi mong absolute, wala nang mas tatama pa dyan. Yun ang pinakantama. Pag sinabi mong truth, wala nang ibang tama kundi salita lamang ng Diyos. Ngayon, in Matthew 5:18, ang sabi ni Jesus, "For truly I say to you, until heaven and earth pass away." Okay? Si Jesus, ang sinasabi na ay mga Hebrew letters dahil ang Bible sinulat ng mga Hebreo. Si Moses ay Hebreo. Alright? The writers of the Bible hanggang kay Apostle John sa Book of Revelation, they are Jewish people. They are Hebrews. Kaya ang pagkakasulat ng Bible ay Hebrew. Si Jesus, hindi siya nagsalita ng English. Nang siya, sa Matthew, Mark, Luke, and John, hindi siya nagsalita ng Greek. Wala siyang ibang language kundi Hebrew. Now, ang sabi ni Jesus, hanggang lumipas ang langit at ang lupa, merong hindi lilipas, not an iota. Pag sinabi mong iota, sa Hebrew, yung kudlit. Kasi sa Hebrew letter, yung kudlit ay salita. Sa atin, kudlit lang. Pero sa Hebrew, salita. At ang sabi rito ay, not a dot. Sa Hebrew, ang dot ay salita. Pero sa atin, tuldok lang. Right? Not an iota, not a dot, will pass from the law until all it's accomplished. All is accomplished. Now, lahat ng salita ng Diyos ay matutupad. Walang salita ng Diyos na hindi matutupad. Bawat salita, iota, dot, in Hebrew letter shall be accomplished because those are His final say. Ang final say ng Diyos ay ang kanyang sariling salita. Hindi ka pwedeng mag-bargain. Hindi ka pwedeng makapag-negotiate. Lord, baka pwedeng ganito. Right? Hindi mo pwedeng i-negotiate ang Diyos. Right? Because the Word of God is final. Ngayon, every final say of God is bound to fulfillment. Dahil ito ay final say, ito ay matutupad. Hindi pwedeng hindi. Ngayon, in Numbers 23 verse 19, I like this verse. Ang sabi ni, inutusan ng isang hari si Balak. Okay? Kanyang pangalan, Balak. Ang sabi ay, God is not a man that He should lie. Ang Diyos ay hindi tao. Hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Nor a son of man, hindi siya anak ng tao, that He should change His mind. Ang Diyos hindi nagbabago ng pag-iisip. Your prayer cannot change the mind of God. You will see there are books that prayer changes the mind of God. That is impossible. Now, does He speak and then not act? Sinong a-act doon sa kanyang sinabi? Sinong gagawa ng kanyang sinabi? Kung sino nagsalita, siya ang gagawa. Amen? Pag ang Diyos ay nangako, hindi ikaw ang gagawa. Pinilit ni Sarah at ni Abraham na ang pangako ng Diyos ay matupad kay Hagar sa pamamagitan ni Hagar. So nagkaanak si Abraham at saka si Hagar ng anak nila si Ishmael na tinitingnan ngayon na ito yung pinagsimula ng Islam. Okay? But anyway, ang sabi ng Diyos, through Sarah, hindi pwedeng ang batang ito ay maging kasamang tagapagmana ng aking anak na si Isaac. And so, natupad pa rin ang salita ng Diyos, pero hindi sa paraan ng tao, kundi Diyos mismo ang gumawa. Nagkaanak si Sarah at the age of 90. And here was Isaac. Okay? Kaya, does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Whatever He said, He will do. Amen. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magtanong sa tao kung gagawin ba niya ang kanyang sinabi. Huwag ka na umasa. Kahit sino pa. Kahit pinakamalapit pa sa'yo. Pagka nangako sa'yo, pag-pray mo na lang kay Lord, Lord, nawa, tuparin niya. Kung hindi naman, meron naman tutupad, ikaw. Amen. Ngayon, si Balak, he uttered an oracle from the Spirit of God. Although si Balak liku-likong propeta, pero this time, he spoke from the Spirit of God. Nang sabi niya, God is not a man that He should lie.
nor a son of man that he should change his mind. Bakit sinabi rito? God is not a man that he should lie. Because man lies, pero ang Diyos ay hindi. Ang tao nagsisinungaling, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Alright? So, sino rito ang hindi pa nagsisinungaling? Right? Hanggang sa para pagandahin mo ang kwento ng iyong pagsisinungaling, ipinanganak ang white lies. Na ang dulo lies. Kahit gaano ka white. God is not a son of man that he should change his mind because man changes but God is not. Ang tao nagbabago ng pag-iisip, ang Diyos ay hindi. Amen? Ngayon, Romans 3 verse 4, are you ready with this verse? Lakasan niyo po ang basa. Ano sabi? Let God be true. And every man a liar. Ilang tao ang liar? Okay? Alam mo kung bakit may lies ang tao? Pagkapanganak ng baby, mayroong lies na nakatanim. Dahil si Satan nagsalita kay Eve ng lies. Tinanggap ni Eve yung seed of lies sa kanyang mind. And then, nang kainin ni Adam yung bunga ng yung fig tree, right? Nang kainin ni Adam, bumagsak ang tao. Dala-dala ng tao ang kasinungalingan. The serpent lies. The serpent is the father of lies. John chapter 8 verse 44. Sinabi ni Jesus na si Satan ay ama ng kasinungalingan. At ang native language ni Satan ay hindi English. Ang native language ni Satan ay lies. Now, let us see. Let God be true and every man a liar. Naka-ready kayo sa verse na yan, may pag-uusapan tayo. Okay, are you ready? Let's go. Who is a liar? Anong sabi ni Paul? And who is man? Yan, tingnan mo yung kalapit mo. Tingnan mo kung tao. Tanungin mo, tao ka ba? Baka AI yan. Are you a robot? Now, look at this. Sino ang well-known philosophers? Plato, Socrates, Aristotle, they are liars. How many physicians are liars? Department of Health, liars. World Health Organization, liars. Department of Health, they are liars. The government, pag upo ko, 20 pesos na lang bigas. E pala, dinagdagan ng 20 pesos. Liar. All men, liars. You see? Educators. Gusto ko maintindihan ninyo ang nangyayari sa bansa. They are liars. Inutusan ng sindikato sa taas sa international na dapat si Vice President ang mag-handle ng education sa bansa natin. Na ang kanyang ipapasok lamang ay puro kademonyuhan. Na ang mga guro na bakla pwede na magsuot ng palda. Yung mga estudyante na bakla, dapat pwede magsuot ng palda yan. Nung kanyang ma-establish niya, yung kalokohan na ito, tsaka siya nag-exit. Yun lang ang trabaho niya. Sasabihin, oy, babae ka. Pero lalaki yun. Liar. You see? Yun ang pinakamalaking kasinungalingan. Tapos, ang pinasok pa, Department of Education. Yung pa naman ang foundation ng lahat ng lumalaking bata. That's why I'm telling you, if you want the truth, come to the church. Now, lawyers. Lawyers, katunog ng liars. Teachers of the law. Ito, mas matino to kaysa mga lawyer natin ngayon. Teachers of the law, mas matino ito. Mas magaling to. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, you are of your father the devil. Kasi mga liars kayo. Politicians, wag na natin pag-usapan yan, alam nyo na yun.
Multi-billionaire circles. Who are they? Pagka ikaw ay nasa top ng pagiging billionaire, pinakamayamang ka, okay? I doubt na hindi ka pa nagpapapatay ng tao. Involved ka sa sindikato. Except Abraham, Solomon, David. Alright? Of course, there are billionaire people na hindi naman ganun. Pero if you up on the top, like Manny Villar, okay? Ay, thumbs up tayo kay Manny Pacquiao, but Manny Villar, now, pag-aralin nyo. Now, billionaire circles, top businessmen are all liars. Right? Meron kang nakita sa kapitbahay mo, napakabait na tao. Tanungin mo kung di pa siya nagsisinungaling. At sasabihin niya, nagsinungaling na ako. Liar. May kilala ko yung napakabait na tao. Tuwan-tuwa kayo sa kanya hanggang ngayon. Kasi ang bait niya. Tanungin niyo kung di pa nagsisinungaling. Sasabihin niya, walang taong ganun. Lahat tayo nagsinungaling. Because all men are liars. Dahil kung hindi totoo yon, ang magiging liar, Bible. Now, but many Christians, this is the challenge. Many Christians read their books. Many Christians follow their programs. Many Christians obey their philosophies. And then, hindi lang yun. They live by the principles of the liars. Kaya maraming Kristiyano ligaw. Why? Because they follow the liars. Gusto mong lumusog? Pag-usapan natin ang Biblia. Ngayon, these Christians thinks that liars will make them wise. Not realizing that even Paul, kahit si Apostle Paul, na sumulat ng Romans, nakababasa lang natin, siya ay tumupad. Sinunod niya ang strict requirements of the law of God, pero inamin pa rin niya, lahat ng tao ay sinungaling. Pero merong isang totoo, hindi sinungaling, only God is true. Ngayon, I'd rather read and meditate in the powerful, faithful, creative word and the final say of God than to listen to the liars. Batawan mo ako ng mga libro nang walang scripture, walang verse, hindi ko tatanggapin yan. In the Old Testament, ang bansang Israel, isang libro lang ang binabasa. Pero grabe ang blessing at saka ang kanilang victory. Habang isang libro lang ang kanilang binabasa, walang kalaban na nakakatalo sa kanila. At walang sumpa na dumarating sa kanila. At ang binabasa nila, ng time na yon, dahil kulang pa ang scripture, sa kakompletuhan ng ating scripture, noong time na yon, 5 ang kanilang binabasa. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 pa lang libro yun. Right? Tayo kompleto na Old and New Testament. Ganto kakapal. Okay? Basahin mo lahat, doon pa lang, tapos na. Amen? Now, Jesus prayed to the Father to sanctify His disciples from all the dirty lies. Pinag-pray ni Jesus sa Ama na ang kanyang disciples ay pabanalin. Ang sabi ng Bible, John 17:17, pakibasa po natin ng malakas. Ang nagsasalita rito si Jesus Christ. Kausap niya ang Ama. Ang sabi ay, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang salita. Ano magpapabanal sa atin? Ang salita. Ngayon, anong ibig sabihin ng sanctify o pakabanalin or pagpababanal? Ang ibig sabihin ng sanctify ay separate. Ang ibig sabihin ng holy ay ownership. One day, we will preach the word holiness. Right? Now, sanctify means separate. And what will separate them from lies is not another lies but the truth. Amen? Ano magtatanggal ng kasinungalingan sa isipan mo? Hindi history books, hindi philosophy, lalo namang hindi science books. Ang magtatanggal ng lie sa isip mo, salita ng Diyos. Amen? Ngayon, what will sanctify them from lies is the truth. That's why Jesus prayed, sanctify them by the truth. Ngayon, ano yung truth? Ang sabi ng Bible, your word is truth. Ano yung truth? Ang salita mo, Ama, ay katotohanan. Amen.
Mga kapatid, pinag-uusapan na natin ngayon ang katotohanan. We are talking about the truth. At habang ikaw ay nakikinig at seryoso ka sa pagtanggap, you are being sanctified. Itong prayer na to, nagaganap ngayon. Amen. And so, tinuro ko sa inyo ang kalokohan ng NASA. Nasabing, mga malimpaliwanag sa atmosphere, malimpaliwanag sa outer space, mga kasinungalingan ng government, itinuro ko na sa inyo. Why? Dito sa Grace City, lahat ng lies, tatanggalin ng Diyos. Kasinungalingan ng medicine. Kaya sabi ko kay Jeff, tsaka sa ibang leaders, narating na natin ang dulo ng karunungan ng tao. Wala na sila may pagmamalaki. Amen? Ngayon, example, Matthew 8:17. Ang sabi ng Bible, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Ang sinabi ko, what is true is final. At anumang final, ito'y matutupad. Ito yung example. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Kasi ito yung nangyari, si Jesus nagpagaling. Maraming taong gumaling. Pag pala may gumagaling dahil kay Jesus, natutupad ang sinabi ng prophet Isaiah. Na kinuha niya ang ating mga infirmities at dinala niya ang ating mga karamdaman. Mga sakit at karamdaman, dinala ni Jesus. Ito ngayon ang aking gamot. Kaya si mercury drug, hindi kami nagkikita. Pero ang Bible, araw-araw nagkikita kami. Amen. Ito libre. Mercury drug. Babayad ka, tapos lulutuin ang iyong internal organ hanggang sa ikaw ay mamatay. Okay? Ito libre. Lulutuin ka sa salita ng Diyos hanggang sa ikaw ay lumaya. Amen? Now, every time a prophecy was fulfilled, the Bible tells us, this was to fulfill what was spoken through the prophet. O kaya, that the scriptures might be fulfilled. Dahil bawat salita ng Diyos, bawat nakasulat sa scripture, lahat yan natupad at matutupad. Amen? Now, every word of the Lord is final. Nabawa sinabi ng Bible, tapos hihirit ka pa. Kasi hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Kasi final na ang kaharap mo. Amen? Now, let us see a beautiful story in the scripture. Meron pong napakagandang kwento sa scripture na ito po'y nagsasabi tungkol sa finality of the Word of God. Are you ready? Okay. John 11:20-21. Marami pong verses ito pero pumili lang po tayo. Okay? Namatay si Lazaro na kapatid ni Martha at saka ni Mary. So, nang marinig ni Martha na si Jesus ay paparating, yan. Ibig sabihin, may nagsabi sa kanya, pumunta si Martha doon sa lugar na kung saan dadaan o darating si Jesus at kanyang kinatagpo si Jesus. Okay? Si Maria naman nasa tahanan lang. Hindi niya alam. Verse 21. Sinabi ni Martha kay Jesus, kasi nga si Lazaro nakalibing na. Sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung ikaw ay pumunta rito, hindi sana namatay ang aking kapatid. May faith si Martha, right? May faith si Martha na alam niya na kung inabot ni Jesus na ang kanyang kapatid na may sakit, buhay pa, hindi yan mamamatay. Tingnan natin. Next. Lazarus was so dear to Jesus, and this is good news. Habang tayo nagwo-worship kanina, the Lord is telling me about His love for the church. Right? Na kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Now, Lazarus died in sickbed. And Jesus went there and gave a word to Martha. Patay na si Lazaro, nakalibing na si Lazaro. Pumunta si Jesus, bago niya gawin ang isang bagay, siya muna ay nagsasalita. Bago siya mag-act, siya muna ay nagbibigay ng final say. Ang sabi niya kay Martha, your brother will rise again. This is the final say. Your brother will rise again. Amen. Now, Lazarus had been buried in the tomb for 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Martha, ang iyong kapatid ay mabubuhay.
Now, tingnan natin. In John 11:38, Jesus was more deeply moved. Kasi nagsalita si Mary, dumating si Mary. Okay? Yung kapatid ni Martha. Si Jesus ay pumunta sa libingan. Ang libingan na ito ay libingan ng mayaman. Ibig sabihin, mayaman to si Lazaro. It was a cave with a stone laid across the entrance. Yan po libingan ng mayaman. Ito po ay isang kuweba. Na yung pintuan ng kuweba, tinatakpan ng batong sinadya na bilog. Okay? Yun ay nilililok, ginagawang lapad na malaki, tapos ginagawang pintuan o pansara doon sa libingan. Now, the tomb of Lazarus was a cave with a stone laid across the entrance. Tingnan natin. But Jesus did not care about the situation, for His final say will stand. Kung anong sinabi ni Jesus, iyon ang mangyayari. Tingnan natin mabuti. Ang sabi ni Jesus, tanggalin ninyo ang bato. Take away the stone. Sobrang bigat nun. Pero ang sabi ni Martha, ang sabi ni Jesus, alisin niyo yung bato. Ang sabi ni Martha, but Lord. How many but Lord ang naririnig sa iyo ni Lord? Gagawa na sana siya ng miracle, pero ang sabi mo sa sarili mo, pero, but Lord. Okay, ang salitang pero ay Latin. Ngayon, ang sabi ni Martha, by this time, there is a bad odor. Ibig sabihin, nabubulok na ang kanyang katawan kasi 4 na araw na siyang nakalibing. Ang sabi ni Jesus, ang iyong kapatid ay mabubuhay. Tanggalin niyo yung bato. Ang sabi ni Martha, but Lord. Ngayon, whenever God is about to do something about His Word, sa tuwing may gagawin ng Diyos tungkol sa kanyang sinabi, the clash between the Word of God and the Word of man takes place. Nagkakaroon ng clash ang isip mo at saka ang mind of God. Ang salita mo at ang salita ng Diyos, nagkakaroon ng banggaan. Dahil humuhugot ka sa sitwasyon mo, pero ang Diyos hindi kumukuha sa sitwasyon mo. Dahil ang Diyos may sariling salita. Ang Diyos walang pakialam po ng sitwasyon mo. Pero ikaw laging nakatingin sa sitwasyon mo. Now, the Word of God commands, take away the stone. The Word of man then goes against the Word of God. Laging ganun. Sino rito nagdi-devotion? Pagkatapos mo mag-devotion, kumusta? Salita pa rin ng Diyos or your word goes against your devotion? Now, man always objects, but Lord, and then recite the situation. By this time, there's a bad odor, for he has been there 4 days. Lagi mong sinasabi ang iyong sitwasyon. Lagi mong sinasabi, Lord, imposible na yata yun. When a prophet tell you, or a pastor tell you that he will do miracle, ang sasabihin mo, malabo ang sinasabi ni pastor. Kasi ito yung sitwasyon. Hindi kasi niya naintindihan. You see? Now, are you seeing that common scenario? What is the common scenario? Laging ito yung sitwasyon ko, ito yung nangyayari, ito yung nagaganap, baka bukas, ito naman ang mangyari. You don't meditate the Word of God and you don't speak the final say. You are always saying what you are saying and what you are saying and what you are saying. Come on, church. This is the final message about usapang salita ng Diyos. Because next week, tutuloy natin ang Lordship of Christ. But since this is the final say, I want you to understand this, mga kapatid. Huwag mong tansyahin ang sitwasyon mo. Ang kunin mo yung sinabi ng Diyos. Ngayon, when God promised you something that is contrary to your situation, ang reply mo, pero Panginoon. Now, and so, Martha settled on that situation. Siya nagsettle sa situation. But Jesus confronted Martha's unbelief. Pero salamat sa grace ng Diyos, Jesus graciously and lovingly
led Martha to the word of His promise. And every time na ikaw yung nagdadoubt, every time yung mga journal mo na God's promise na dati mo pinagpe-pray dahil hindi pa nangyayari, itinapon mo na. Yung ibang journal mo, hindi mo na makita. Na merong God's promises na dati doon ka kumukuha ng prayer. Why? Because you look at your situation like Martha. Pero si Jesus, balikan mo lahat yon, kapatid. Kasi ililid ka ng Diyos graciously and lovingly to His words of promises for you. Amen? Ang church ay binabalik sa pangako ng Diyos. Ang church ay binabalik sa supernatural. Mga kapatid, Grace City Church, tayo ay binabalik ng Diyos sa usapan at galawang supernatural. Now, in John 11:40, then sinabi ni Jesus, did I not tell you that if you believe, I'll repeat. Kalimutan natin si Martha. Ikaw na ngayon ang kino-confront. Tayo na. Ang sabi ni Jesus sa atin ngayon, hindi ba't sinabi ko sa iyo, kung ikaw ay maniniwala, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Paano ko makikita? One word, believe. Sa totoo lang, mas madali pang gumawa kaysa maniwala. Tama? Dahil mahirap paniwalaan ang malalaking salita ng Diyos dahil sa kalagayan mo ngayon. Now, the harder the situation, the greater the manifestation of the glory of God. Sinasadya ng Diyos na naandong ka sa kalagayang mas mahirap kaysa dati upang turuan ka niya na siya lamang ang Diyos na makagagawa at hindi ikaw. Now, look at how Mary believed. Okay? Mary believed that Jesus can prevent Lazarus from dying. Sorry, Martha. Martha believed. Is that Mary and Martha? Let's just read. It's Mary. John 11:32. When Mary reached the place where Jesus was and saw Him, narinig kasi ni Mary, nandun na si Martha, kausap si Jesus. And then narinig ni Mary, naroon pala si Jesus, pinuntan niya si Jesus. And then sabi ni Mary, Lord, if you had been here, pareho sila ng sinabi. They are used na si Jesus nagpapagaling na may sakit. They used to see Jesus healing the sick. They used to see Jesus, yung bangkay na kamamatay pa lang, binubuhay ni Jesus. Sanay sila sa ganun. Okay? Pero yung buhayin ang nabubulok na katawan sa libingan, hindi sila sanay. And there are times, ikaw ay inaalis ng Diyos dun sa kinasanayan mo dahil masyado ka ng complacent. At dinadala ka ng Diyos doon sa salita niya na hindi ka pasanay. At doon niya ipapakita ang kanyang kaluwalhatian. Pero ang sabi ni Jesus, if you believe. Question is, do you believe? When Jesus heard that Lazarus was sick, hindi siya pumunta roon. Alam ni Jesus na may sakit si Lazaro ng sakit niya na kamamatay. Pero si Jesus hindi pumunta, sinadya niyang hindi pagalingin si Lazaro. Nang marinig ni Jesus na si Lazaro ay patay na siya nasa deathbed, merong lamay, merong burial, hindi rin pumunta si Jesus. Hindi dahil sa hindi niya alam niya, pero sinadya niya na huwag pumunta. Sinadya niya na si Lazarus hindi niya buhayin dun sa deathbed. But when the body of Lazarus, noong nabubulok na ang katawan ni Lazaro, ika-4 na araw doon sa libingan, doon sa tomb, at saka pumunta si Jesus para buhayin si Lazaro. Doon sa hindi sanay si Mary at si Martha, doon sa hindi kayang pumasok sa isip ng tao ang pwedeng gawin ng Diyos, doon pumasok ang Diyos. Amen. Question to you is, huwag mo sabihin sa akin na mahirap ang sitwasyon mo. Kay Lord mo sabihin, at sasabihin sa akin, Lord, meron ba mahirap sa akin? Anong sabi niya kay Sarah? Natawa si Sarah nang sabihin ng Diyos, at the age of 89, ang baog na si Sarah, age 89, sinabi ng Diyos, next year, magkakaanak si Sarah. Tumawa si Sarah. Anong sabi ng Diyos? Is there anything too hard for the Lord?
Amen. Now, do you have impossible situations? Come on, church. Sickness and disease. Number 1 yan. Next, finances. Ito matindi. Baka nahihirapan ka sa spiritual growth. Sa Diyos, walang imposible. Madali lang kay Lord yan. Okay? Now, whatever situation na yung family, relationship situation, sabi, name them. Anong situation mo that looks like a buried body of the dead? Na parang wala ng pag-asa dahil nabubulok na. If you do, kung meron kang mga sitwasyon ngayon, Jesus is telling you right now, if you believe, you would see the glory of God. Amen. Now, in John 11:41, so they took away the stone. They were convinced, all right, tanggalin natin ba to? Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. John 11:43-44. Pakibasa po natin ng malakas. Alright, nung bukas na yung libingan, yung bulok na katawan, inutusan ni Jesus. Nag-speak siya ng final say, Lazarus, come out! And then lumabas si Lazarus na buhay, in perfect health, hindi bulok ang katawan. Why? Because ang situation ni Lazarus, in 4 days sa libingan, hindi yun ang final say. The final say is the word of Jesus Christ. And so the dead man came out. Man's word and situation have no final say. Every word of man is not the final say. Every situation, no matter how hard it is not the final say. I declare. But the final say is the word of God. The word of Martha and the situation of Lazarus cannot prevail to the final say of Jesus. Walang sitwasyon na mahirap na pwedeng manaig sa salita ng Diyos. Amen? And so, Jesus said, Lazarus will rise again. Then, he rose again in perfect health. Why? Because he said. Amen? Dahil sinabi niya. Every word of God is final. Bawat salita ng Diyos ay final. Bawat salita ng Diyos ay bound to fulfillment. Kahit anong sitwasyon, ang salita pa rin ng Diyos ang matutupad. At the age of 100, after waiting patiently, si Abraham tumanggap ng ipinangako sa kanya ng Diyos. Bakit siya nagkaanak at the age of 100? Not because of his body, but because of the Word of God. Joshua 21:45. Ang kalaban nila, pinakita ko sa yung picture, mga 50-footer, 70-footers, mga giants. Alright? Pero, nanaig ang salita ng Diyos laban sa mga giants. The Word of God prevailed against the giants. Kaya ang sabi ng Bible, not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Not one. Walang nag-fail. Walang hindi natupad. Everyone was fulfilled. Amen. In 2 Corinthians 1:20, kahit gaano karami ang mga pangako ng Diyos, they are yes in Christ. At sa pamamagitan ni Christ, ang amen ay sinasabi natin sa ikakalawalhati ng Diyos. When you say amen sa Word of God, God is glorified. Amen. When you say amen sa Word of God, you're receiving what He said. When you say amen sa Word of God, you're resting in the arms of the Father. Amen. And so, church, salitain natin ang sinasalita ng Diyos. Sabihin natin ang final say. Ideklara natin kung anong na-settle ng Diyos sa langit forever. Amen? I will pray. Father in heaven, Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na gagawa sa puso't isip namin. Let your people respect you and respect your word.
Let your people read the Bible because they love you. I pray, Father, in Jesus' name, by the work of your Spirit, bawat salita na sinabi mo ngayon sa pamamagitan ng aking bibig, lahat ng iyon ma-establish sa buhay ng bawat isa. It was already established in heaven forever, but let them be established forever in our lives, so that everyone here be established forever in your word. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. And today we will celebrate your word, the words of your promise, the words of your instructions, the words of your commands. We will celebrate you, Lord, and we will celebrate every promise na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagat ikaw ay mabuti at ang iyong pag-ibig at kagandahang loob sa amin ay walang hanggan. I praise you in Jesus' name. Amen.